For today's video mga bossing, adjust tayo ng valve clearance ng Yamaha YTX 125. Ang tinakbo niya ay 2,353. Ayan mga boss, 2,300, bagong-bago mga bossing. I-check natin yung valve clearance kung pasok pa sa limit. Apan kasi sa manual ay 2,000 na pwede na siyang i-check ang valve clearance kung goods pa siya. Buksan natin dito sa cover ng timing hole para masilip natin yung markings para sa top dead center. Gamit tayo ng 5 pisong barya, ipitin lang sa vice grip. Ayan po mga boss, ikutin lang natin yan ng paharap para hindi mabusalsal. Huwag natin gagamitan ng flat screw at siguradong mabubusalsal yan kapag matigas. 8mm naman na deep socket. Buksan natin itong 5 bolt ng head cover. Yan ang kagandahan sa Yamaha, Yamaha YTX. 5 yung bolt dito sa ibabaw, hindi kagaya ng Supremo, 2 lang po ang bolt, kaya pag nalustred yung isa, tagas siya agad. At ang kabahan ng bolt ng Yamaha ay nasa labas. So halimbawa nalustred yan mga boss, pwede mong sabatan ng nut sa bandang ilalim or salubungin ng nut. So ayos na ang pubuto-buto. Ayan, gamit 8mm pa rin dito. 5 ang bolt nito sa head cover. Tanggalin natin dito 8mm naman para dito sa ASB niya. Dito na tayo magtatanggal para hindi na natin hugutin yung mga hose. Mas madali dito. Kung saan yung mas madali, doon tayo mga bossing. After na mabaklas ng head cover, ayan na mga boss, na-expose na po mga kaibigan. Paikutin natin dito gamit ang 19mm na deep socket. Paikutin natin ng paharap. Habang pinapaikot mo paharap, obserbahan mo bossing yung rocker arm. Ayan, lumubog siya, Pag lubog niyan, lulutang yan. Hintayin mong lumutang, dahan-dahan lulutang. Hintayin mo lang lumutang yan, boss. Yan. Pag lutang na ganun, dahan-dahan na sa pag-ikot at makikita mo na yung linya ng cam sprocket. Ayan, zoom lang natin para makita nyo. Pag lutang, kunting ikot na lang, naandyan na po mga kaibigan. Nakatutok na sa top dead center tayo. Ayan ang sinasabi sa hula mga boss. Ito siya, Yan yung line na yan. Itutok mo lang dito. Kuha tayo ng panturo para makita nyo mga boss. Ayan ang sinasabi ko. Ayan. Itutok mo lang dyan. Yung dalawa na yan. Yan po ang markings nyan mga boss. Para sa TDC. Tapos double check sa rocker arm. Alugin mo ngayon ng up and down. So kung umaalog na yan ng up and down, ibig sabihin naka-top dead center yan. Ngayon paano kung tukod? Kung tukod yan mga boss, walang galaw. Silipid mo ngayon dito sa timing hole. Yan. May nakaturong arrow dyan. Mayroong parang gata yung magneto. Yun po yung markings ng top dead center. Kaya natin binuksan doon. Ito naman yung valve clearance niya. 0.08 hanggang 12 sa intake. 0.12 naman hanggang 16 para sa exhaust. Kukuha tayo ng failure gauge na 0.08. Ito na yun mga boss, 0.08 yan. Malabo lang kasi luma na. Pero 0.08 po yan mga kaibigan. Ipasok mo lang dyan sa pagitan ng kapit screw at ng dulo ng valvula. Pagkatapos nyan, hidahin mo ng konti. Mararamdaman mo boss na parang hito na kumakagat siya. Mararamdaman mo ganun, mayroon siyang sabit ng konting-konti na hindi siya sobrang higpit at hindi rin malawag. Tugods pa yung ating intake. Dito naman tayo 0.12 siya, 0.12 mm. Pinagsama yung 5 at 7, 0.5, 0.7 mm. Ipasok na naman sa pagitan. Ayan, maluwag mga boss. Maluwag po mga kaibigan. Adjust natin mga boss. Pero hanggang 16 yan, pasok yan Pero ilalagay natin sa 0.12 para dun tayo sa maximum pinaka-limit niya. Para huwag siyang malagitik. Luwagan ng tapit nut mga boss. Gamit ang pang tune up, yung tune up kit na tinatawag, bumili kayo sa Shopee, ay ipopost dito sa
sa comment section yung link niyan para di nagtatanong sa nabili. Sa online na yung mga kaibigan. Ikutin yung tappet nut. Ayan, pahigpit ha, pahigpit. Hanggang sa tumukod dun sa sa feeder gauge. Pagkatapos yan, kontrahan mo lang mga boss. Kontrahan para wag gumalaw yung kasi pag gumalaw yan, hihigpit yan o luluwag yan. Ayan siya mga boss, ganun lang. Ikutin mo siya ng pahigpit na naman yung nut habang nakakontra naman sa tappet screw yung isa nating tool. Ayan, huwag mo sobrahan boss at baka mapungkal naman yan. Pulsuhan po mga kaibigan yan. Pag yung pulso mo sablay, siguro pungkal yung ating tappet screw niyan mga bossing. Ayan, malapit na mapungkal. Hindi naman. Good pa yan mga boss. Tanda na natin yan. Ayan, so ito medyo parang hito na naman na kumakagat yung ganun. Hindi siya maluwag, hindi rin siyang mahigpit. So goods na yan. Ngayon kung sa tingin mo maluwag or sobra higpit, ulitin mo lang yung procedure boss. Okay na yan. So yun lang po yung guide sa pag-adjust ng valve clearance mga bossing. Ngayon dito sa cover, wag nyo nang intindihin at kayo nang bahala magbalik niyan dahil napaka-basic na yan. Ayan, kung nagustuhan nyo, please like naman and subscribe sa mga bago.